Claveria, lalawigan ng Cagayan. Inilabas ng lokal na pamahalaan ng Claveria ang deklarasyon ng state of calamity matapos manalansa ang bagyong Nando, international name Koino. Nag-iwan ng malaking pinsala sa mga bahay, paaralan at infrastruktura habang umabot sa 23.8 milyon ang kabuuang naitatayang pinsala. Lumalabas sa investigasyon ang ilang katanungan ukol sa kahandaan at agarang tugon ng bayan sa banta ng bagyo. Tindi ng pinsala, bahay at infrastruktura. Base sa datos ng LGU, umabot sa 911 na bahay ang naapektuhan ng bagyo. 15 bahay ang totally damaged at 896 naman ang partially damaged. Ang mga barangay Taggat Norte at barangay Taggat Sur ang may pinakamalaking bilang ng partially damaged houses na may 68 at 69 ayon sa pagkakasunod. Ang barangay Onion ang may pinakamaraming partially damaged house, umabot sa 80. Sa mga totally damaged, 4 ang naitala sa barangay Taggat Norte, 4 sa barangay Taggat Sur, 2 sa Nagsabaran, tig-1 sa barangay Mabnang, sa barangay Patais at barangay Santo Niño. Higit pa rito, malaki rin ang pinsalang tinamo ng mga pasilidad ng gobyerno. 23 paaralan ang nagtala ng pinsala na may tinatayaang kabuoang halaga na 23,178,000. Ito ang bumubuo sa pinakamalaking bahagi ng grand total damage cost. 333 government-owned buildings, facilities na nasira na nagkakahalaga ng 640,000 pesos. Ang kabuoang pinsala ay umabot sa 23,818,000 pesos. Katanungan sa pondo at paghahanda. Ang mataas na halaga ng pinsala, lalo na sa mga paaralan, ang nagtulak sa mga mamamayan at eksperto na magtanong sa antas ng disaster preparedness ng bayan. Bakit umabot sa higit 23 milyon ang pinsala sa mga paaralan? Ayon sa ilang opisyal na tumangging magpabanggit ng pangalan, posibleng may kinalaman ito sa kalidad ng construction at ang kakulangan sa regular na structural auditing bago sa bawat typhoon season. Ang pinsala sa mga paaralan ay hindi lamang usapin sa halaga, kundi pati na rin ang epekto nito sa mga edukasyon ng libu-libong estudyante. Saan napunta ang Disaster Risk Reduction and Management o DRRM Fund? Ang LGU ay mayroong DRRM Fund na dapat gamitin hindi lamang sa response kundi pati na rin sa mitigation, pagpapababa ng epekto at preparedness, paghahanda. May mga sapat bang pondo at plano para sa pagsasaayos ng mga kritikal na infrastruktura gaya ng mga paaralan bago man dumating ang bagyo? May sapat bang inilaang pondo para sa mga pagpapalakas ng mga bahay sa mga apektadong barangay? Ang bilang na 896 partially damaged houses ay nagpapahiwatig na marami ang mahihinang istruktura na agad-agad na nasira ng hagupit ng bagyong Nando. Sa isang panayam, sinabi ng isang kritiko ng LGU, ang state of calamity ay isang mekanismo para makakuha ng agarang pundo. Pero dapat ding itong magsilbing wake-up call sa mga LGU na tanungin ang sarili, sapat ba ang inihanda natin? Ang 23 milyon na pinsala sa paaralan ay hindi lamang dulot ng bagyo, kundi posibleng kapabayaan sa pagpapalakas ng mga pasilidad. Susunod na hakbang ang deklarasyon ng state of calamity ang pagpapahintulot sa LGU na gamitin ang kanilang Quick Response Fund o QRF na magpatupad ng price freeze. Ngunit nananawagan ang mga residente ng Claveria, partikular ang mga naapektuhan sa mga barangay gaya ng Union, Taggat Sur at Taggat Norte para sa agarang at transparenteng pagtugon at pagsisiyasat sa kung bakit ganito kalaki ang pinsala sa bayan. Patuloy na minumonitor ng Mabuhay Radio Investigative Team ang paggamit ng Calamity Fund at ang isasagawang investigasyon ng LGU at ang mga pambansang ahensya. At yan ang tunay na balita mula sa Mabuhay Radio Japan Worldwide News. Sa bawat oras, sa bawat himig, mananatili kaming walang takot, walang pinapaboran. Ako po si Maylin Taruk Agkawili mula sa